Alam po ninyo itong gagawing state witness at sumang-ayon na po si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na ang akin pong personal na paniniwala ay marami itong alam. Hindi lang sa flood control scam sa DPWs, kundi sa lahat ng mga project kasi siya ang secretary ng 3 taon at matagal din yan naging undersecretary ng DPWS bago naging secretary. Kaya alam na alam niya ang galawan sa DPWS. Okay? Sino ang mga proponent sa project ng mga politician? Sino ang contractor? At sino ang mga nasa likod ng korupsyon? Kaya ito ang magandang development. Ito na siguro ang magiging solusyon doon sa tinatawag na selective justice o yung namimili o pinipili lang ang mga pagbibigay daw ng katotohanan at katarungan o pagpapail ng mga kaso at pag-iimbestiga sa mga dapat ay imbestigahan. Baka mabibigyan na yun ng solusyon. Kasi state witness siya eh. So lahat ng merong ebidensyang makakalap, siya ang magpapatunay kung totoo o hindi base sa kanyang record at kaalaman. Kasi pag ikaw ay sekretary ng isang departamento, yung tinatawag nating command responsibility, nasa iyo lahat yan eh. Kung ilang taon ka naghahawak niyan, dapat alam mo bawat region, bawat district sa buong Pilipinas na nasa ilalim ng departamento mo, ikaw ay merong dapat na personal knowledge sa release ng pondo at mga project at kung ano ang estado ng mga proyekto. Natuloy ba o hindi? Nawala ba ang pondo o hindi? Substandard ba o hindi? Alam niya yan. Sino ang nasa likod nito? Kaya napakalaking bagay po yan. Noong araw kasi, nakarang mga araw, Yosek at saka district engineer lang ang state witness. So limitado ang alam nun. Pero ito, sekretary na mismo na itataya ang kanyang buhay at pagkatao dahil ang babanggain dito ay malalaking mga tao. Kaya siguradong yung mga may kinalaman, hindi na kayo makakawala ngayon. Mga kontraktor, mga senador na proponent ng project, talagang lalabas ang pangalan nyo. Dahil nga ho, testigo na yung isang inaakusahan at merong maraming nalalaman sa mga proyekto. Kaya major development po ito. Hihintay natin kailan magsisimula ang paghahayag ng dating Secretary Bonoan kung sino-sino ang merong kinalaman sa anomalya sa public works. Ito ay pwede niya sabihin sa media, pwede rin niya sabihin sa lahat ng mga prosecutors, dyan sa DOJ o kaya sa ombudsman at maging testigo sa gagawing mga trial dyan sa Sandigan Bayan. Ito po ay major development. Inuulit ko, ito na yung siguro yung magiging solusyon sa tinatawag na selective justice. Dahil hindi papayag ang ombudsman bilang independent body na siyang nakipag-tie up, nakipag-usap, nakipagkasundo kay Bonoan itong si Ombudsman Boyeng Rimulya na sila ay magtutulungan. So, kabahan na kayo, matakot na kayo. Dahil talagang may katapusan ng lahat. Nagpasasa kayo sa pera ng bayan kung ilang taon, ilang panahon o dekada. Nagpayaman kayo at nagpasarap sa buhay ng inyong pamilya. Malalaking mga bahay, mga luxury car, mga bakasyon sa abroad, may mga bakasyonan sa probinsya, nag-aaral sa mga eksklusibong eskwelahan ng inyong mga anak, apo at lahat. Ito ay malamang galing sa korupsyon. Kung kayo ay simpleng opisyal ng gobyerno pero yumaman kayo ng ganyan. Maraming district engineer, maraming engineer sa public works. Ang kasapakat ay politician noon hanggang ngayon. Dapat lumabas lahat yan. Actually, pati sana yung mga dating secretary, katulad ni Villar, yan, di ba? Si Mark Villar, 5 taon niya na secretary ng public works ng panahon ni Digong Duterte. Marami ring alam yan, dapat magsalita na yan. Dahil mula 2016, panahon ni Duterte, siya ang public works secretary. Noong 1 year before ang eleksyon, siya ay umalis noon dahil kakampanya. Ang umupo sa kanya, ang pumalit sa kanya si dating Congressman Mercado ng Leyte. Kaya 1 taon din si Mercado naghawak ng public works.
Pagkatapos noon, pumasok na nga yung Marcos administration, itong si Bunuan na nagawak. Kaya kung itong si Bunuan ay magsasalita ng lahat, tapos si Mark Villar ay magsasalita rin ng lahat, bilang dating sekretary, pareha sila, maraming sasabit. Dahil kilala nila ang mga politikong humingi ng project, mga politikong ponente ng mga project. Sa totoo lang po, uulitin ko yung sinabi ni Vizcaya doon sa Blue Ribbon hearing, committee hearing. 2016 sila nagsimula na nakakuha ng bilyon-bilyon na project sa public works during Duterte administration. Dahil nga nung una daw, sila sa Davao lang may mga project under ng Office of the Mayor. Pero na maging presidente si Duterte, nakarating na sila sa national at doon na nagpasimula ng bilyon-bilyong proyektong nakuha ang mga construction company. 7 yata o 9 na construction company na pag-aari ng Vizcaya family. Yun ang ating pinagbabasihan. Kaya yung nagsasabing yung nakaraang gobyerno walang korupsyon, kayo lang nagsasabi nun. Meron din yan. Inamin na nga ni Digong yan, ayaw pa niyong maniwala eh. Na grabe ang ghost project sa DPWS ng panahon yun. Ang nagsasabi nun, bahagi kayo ng pagtatakip ng kasinungalingan. Ang totoo, meron talaga. Hindi lang ngayong Marcos administration. Ipinatigil ng Marcos administration dahil nga laganap yung korupsyon. Kaya nagkabukuhan. Ayan po yan. So, sana ay walang itago ang mga testigo. Si former Secretary Bunuan, former Undersecretary Bernardo, former District Engineer Alcantara. Sila po yung mga opisyalis ng public works na naging testigo na, state witness ng Estado o ng gobyerno sa mga kasong ito, laban sa lahat ng mga may kinalaman na politician noon, ngayon, at mga kontraktor at iba pang nakinabang sa mga project. Pati mga local government, mga mayor, governor, noon at ngayon. Pag sila'y nakaalam sa project na yan, dapat pangalanan din ng mga testigo ng gobyerno para panagutin. Kahit si Martir Romualdez, kung merong ebidensya, ay kasuhan yan, ipakulong. Kahit na ulit-ulit niya sinasabing wala silang alam, karapatan niya yon. Pero kung merong magtuturo at merong ebidensya, kahit kamag-anak ng Pangulo, hindi yan protektado. Dapat panagutin yan. Ano ha? Dahil ang policy ni Pangulong Marcos, walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kapartido. Basta may ebidensya, kasuhan, panagutin. Dahil pera ng bayan ang nawala. Yan ang buhay na policy. Ayaw lang pakinggan ng mga anti-Marcos kasi yung anti-Marcos ang gusto nila agawin ang kapangyarihan ni Marcos. Iupo ang kanilang puon ay hindi naman pwede ang pangaagaw ng wala sa lugar. Kasi yan ay minority, hindi yan majority na kagustuhan ng mga Pilipino sa aking personal na opinion. Please like, share, subscribe, and follow.